Good morning guys! Happy Friday! Weekend na naman. Ayan. So weekends na yan, marami pa rin kaming trabaho. Sa barangay syempre. Tapos ngayong araw meron kaming renti sa resort. So busy talaga ako ngayong araw. Kaya marami tayong gagawin guys. Medyo late na ako nagising, kagagising ko lang. Kasi talagang ilang araw akong puyat. Tapos kahapon, di ba maaga na ako nagising, 4 a.m. Kasi nga, nagkasikaso ako ng pangkain nila ng mga anak ko, ng asawa ko, bago ako lumuwas. Lumuwas kasi ako, kumuha ako ng passport. Punta ako ng DFA. So, maaga ako nagising kahapon kasi 9 a.m. yung time ko na schedule sa pagkuha ng passport. So, i-deliver na lang siya. Pinadeliver ko na lang. Tentative date daw is March 27. So, okay lang. Mag-wait na lang ako dito. Basta importante, nakapagpakuha na ako ng passport. Nakapasa naman. Medyo napagod ako. Kasi, alam nyo ba, dalawang valid ID kong dala. So, yung national ID ko is wala pa naman talaga kaming may issue na sa amin na national ID. Yung ID talaga, meron akong kinuha para magamit ko nga sa mga may kailangan ko ng mga valid ID. Meron akong kinuha, dinownload ko sa eGov. Ano naman talaga yun? Talaga namang sa eGov is legit na ID yun. So, dinownload ko lang tapos nagpagawa ako ng ID. So, yung gumawa ng ID is palpak. So, hindi siya buo. Di ba may QR code? Hindi siya buo nakuha. So, yun ang palpak. Pagdating ko doon kahapon sa sa DFA, nakita yun na hindi buo. Paano raw nila ma-scan kung hindi buo? So, kung ano raw, i-ano ko ulit yung link sa eGov, tapos ipaprint ko. So, ayun, naghanap pa ako ng mapapagprintan sa may malapit sa DFA. So, ang pinakamalapit is yung malayo talaga. Ang layo na nilakad ko. Sa likod pa ng McDonald's. So, tapos ang dami-daming pila. Tapos, kailangan ko munang i-send sa email nila yung QR code na yung ID ng national ID para ma-print nila. Yung kung saan yung nagpapaprint ng computer shop. So, ang tagal ko nakakonect. Ang hirap na connect ng data. Naka-data ako. Ang hirap ng data. Inabot ako ng isang oras. Kulang isang oras doon lang. So, ayun nung naano ko na, pinaprint ko. Pagkatapos pagdating ko, bumalik ulit ako doon sa number 13 na, ano ba tawag doon? So, basta sa cubicle number 13. Bumalik ako, sabi ko, ayun na yung print ko na. So, tinry niya na yung QR code, tinry niya na para ma-verified. So, hindi siya umubra. Sad. Okay yung print out. Tinanggap, pero kailangan kasi siyang ma-scan sa cellphone ng lalaki. So, ang ginawa ko, buti na lang, hindi ko pa in-out yung eGov na link. Inano ko yun, natagalan pa kami dalawa kasi hinahanap ko yung link, tapos tinignan ko sa cellphone ko. Kung sabi niya, pag ito hindi umubra, talagang babalik po kayo, ma'am. Sabi ko, sige sir, uubra po yan. Kinulit ko si sir, uubra po yan. So, ayun, inano ko sa cellphone ko yung link ulit ng eGov, yung saan yung national ID ko nandoon. Tapos sabi niya, i-ano mo yung ma'am, yung pinaka QR code sa likod. Kasi di ba back to back may QR code. Ayun, in-scan yung QR code sa likod ng ID, ng national ID ko. Ayun naman, Diyos ko, sa awa ni Lord, nag-verified. So, ayun, kaya nakapagpa-picture na ako. Okay na kasi yun lang, tapos picture na eh. Wala namang interview, pina-verify ko lang ulit pagpasok ko sa pinto. Tapos binigyan ulit ako ng para dun sa picture na. Ang pangit ko sa picture, guys. Kasi di ba, agardo, isang oras ako nagpalakad-lakad dun sa kalye. Ang init-init, katangalian. For mga 9:30 to 10 pass. Agardo ako dun sa ID ko. Diyos ko, paano naman nga, di ba naglakad-lakad ako ang init-init sa gitna ng arawan. Hindi ko naman alam na mangyayari yun.
Akala ko ubra yung mga ID kong dala. Pero bale, okay lang yun. 10 years daw yung ID, ay yung passport, 10 years ang ano yun. Di ba, effectivity, 10 years yung bago magpalit-ulit ng passport. Kaya naman, yung itsura ko sa passport is nakakagulat. Itsura. Itsura guys, mukhang haggard na hindi maintindihan, pawisan pa yung mukha. Tapos parang ang itim ko dun, umitim ako kasi bang init. Isang oras ako naglalakad. Nagpakabalik-balik dun sa initan. Kaya nung pagdating ko dun magpicture, Diyos ko, ayun ang itsura ko. Okay lang din. Walang magagawa, nangyari na yun. Ganun na napicturean na ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin magpa-VIP ako doon. Sandali lang po mag-aayos ako. Hindi ko magawa yun kasi nakakahiya naman. Maraming nakapilang kasunod ko. So, ayun guys, yun yung journey ko kahapon sa pagkuha ng passport ko. Ang importante, meron na akong passport, i-deliver na lang. Makakagala ako. Malay mo naman kung makagala ako sa kung saan or Asia country or whatever. So, ayun guys, mag-aanda muna ako ng pagpasok ko. Samahan niyo pa rin ako ha. Medyo mag-skincare tayo. Skincare muna tayo ng konti. Dahil hindi na masyado na skincare guys. Konting yan. Skincare guys. Pahit tayo ng Eskinol. Naligo na ako guys kanina pa. Half bath ako kasi kagabi naligo rin ako bago natulog. Kaya nag-half bath ako. Hindi ko binasa yung buhok ko. Kasi baka masobrahan naman sa shampoo. Kasi nanipis na eh. Oh. Kayo ba, guys, naglalagas-lagas lang din ba yung hair nyo paminsan? Ako pag may time na naglalagas, kaya sabi ko hindi ako masyado nagsishampoo. Naligo na ako kagabi, nag-shampoo na ako, nag-conditioner. Kaya ngayon, nag-half bath ako, hindi ko binasa yung buhok ko. Kasi numinipis. Naglalagas na guys. Kasi pinapahid kong ganyan yung Eskinol kasi sayang, di ba? Sayang naman. Sayang, lagyan na tayo na. Unahin natin itong sunscreen. Kasi lagi din ako sa arawan guys. So kailangan natin ng sunscreen talaga. Massage lang natin yung sa hair, sa face natin ha. Yung iba na bago lang sa video ko, nakakapanood. Hindi pa talaga ako nagamit ng mga sponge, mga ganun. Kamay lang. Kasi feeling ko, pagpahid ko ng mga sponge, napunta na sa kanila lahat sa sponge na yun. Hindi katulad nito, nasa said ko, nasa kamay ko lang. Tsaka parang iba yung pakiramdam ko pag yung sponge, parang hindi ako sanay. So, mas okay pa yung nakakamay. Ayan. So, next is, itong favorite of all the time ko, Chinchansu. Since na dalaga ako, gamit ko na to. So, ilang years na, di ba? 2 dekada na. 2, 3, parang ganun. Ayun, insan hindi nga pala nakakaalam kung ilang edad na ako, kung ilang taon na ako. 52 na ako guys, yung birthday ko. Noong February 23.
52 na ako. Ayan, matanda na ang lola nyo. 52 na ako, pero merong nagsabi sa akin noong nakaraan, akala niya lang daw, nasa 40 plus ako. Sabi ko, hindi, 52 na ako. Kasi nakita niya raw yung mga ibang ka-age ko, na parang lola-lola na, mga ganun. Siguro marami silang problema na dinadala, kaya ganun. Ako may mga problema rin, pero hindi ko galing yung stress ang sarili ko. Iniisip ko siya, pero hindi ko tinatambayan, kumbaga. Ganun, di ba? Iniisip, pero hindi tinatambayan. Na natin itsura, ha? Ayan. Kasi, talaga naman dadaan tayo lahat dyan sa edad na ganyan. Yung magmamature na, tatanda na. Kaya guys, 52 na ako. Sa edad ko nito, 52 na ako. Pero, wala pa akong apo. Hindi ka tulad ng iba, 30 lang, 40, may apo na. Kasi, hindi pa nag-aasawa mga anak ko. Yung bunso ko nag-aaral pa. 21 na. Graduating ng college. Tapos yung panganay ko guys, yung trabaho, graduate na ng college, 2 years ago na yata. Nagtrabaho na siya sa Makati. Tapos, meron pa siya isang trabaho sa travel and tour. Grande Marias yata yung name. Yung panganay ko, yun, siya yung may trabaho. Nagta-travel nga sila ngayon sa Bangkok, Thailand. Na mga kaibigan niya, mga co-workers niya nung nakaraan. Kaya rin ako ng passport para maisama niya raw ako next time na travel niya. Gusto ko rin kasi yung ganun, travel and travel. Matravel akong tao, sanay ako. Kahit may asthma ako, sanay ako mag-travel. Lately nga nung nakaraan na travel namin sa Boracay, diba? Sa awa ni Lord, nagpapasalamat ako, hindi ako sinumpong ng asthma ko. Ayan guys, so, kaya na itsura. Namumuti. Ayan, ganyan lang siya. Tapos maglagay tayo ng konting kasi binigyan ako nung anak ko ng ano ba tawag dito? Blush on. Hindi ko daw ginagamit. Tsaka to. Binigyan niya ako, ayan, ang dami. Hindi mo ginagamit yung mga blush on, mga abubot na binibigay ko. Sabi ko, hindi naman ako mahilig kasi. Gamitin ko raw to pang blush on. 2-in-1 to pwedeng lip tint tsaka blush on. Pero konti lang daw dapat kasi mapula daw to sa mukha. Diba? Tapos, i-blush. Ito ang kailangan i-blush on. Madikit. Ayan. Konti lang. Kung kailan kahapon sa passport, hindi ako nag-ayos, diba? Hindi makakalain yun. Kasi noon, ang sabi nila, bawal daw yung mga naka-makeup pag kumukuha ng passport. Kaya hindi ako man lang ako napulbos dun. Tapos nakagardo pa ako dahil naglakad ako sa gitna ng kalye, ang init. Tatawid ka pa ng kabilang kalye, ito yung DFA, sa kabila may McDonald's, sa likod pa nun. Kaya pagbalik, syempre naman, yung pagpunta super init na. At pagbalik, super init pa rin guys. Ayan bagay ba guys? Hindi ko alam kung pantay. Hindi ako talaga marunong mag-ayos-ayos ng ganyan. Ano ko lang. Sabi niya kasi sayang gamitin ko. Dito kinamit ko. Ano ba sa tingin niyo guys? Tama lang.
Di ba? O siya, magbibihis muna ako guys, ha? Samahan niyo pa rin ako. Ayan, okay na guys. Nakapagbihis na tayo. Ito lang, pasok sa trabaho. Ayan. Na-OOTD natin ngayon. Pagpasok sa trabaho. Mainit na kasi panahon guys. So, nag-sleeveless ako ngayong araw. Munang anuhin yung katawan ng laki. No? O, diba? Macho. Sabi nila laki daw ng braso ko. Ayan. Batak to sa trabaho. Kaya, laki ng braso. Ang wrestling. Ayan. Papasok na ako guys. Samahan niyo pa rin ako ha. So, ayun guys. Papasok na tayo sa work. Pasok naman tayo sa barangay guys ha. Nandun yung asawa ko, siya kasi Brian, helper namin. Naglilinis sila sa pool kasi mamaya meron kami event. Pasok na muna ako sa barangay guys. Para sleeper ko. Ano guys, mamaya na lang ulit tayo magkita. Thank you for watching guys. Please subscribe. God bless us all. Ingat kayo.